Kaya kayo mangkalaw na kinat anggap po abiso ya brownout. Nakakalawan tayo namin kinat anggap po ang ibagalabat ya brownout at biglan ng brownout. But we thank God, hallelujah, dahil napakabuti po ng Diyos at tayo po ay nandito na sabi nga nila kahit huli man, di ba? Dito pa rin po tayo. And sabi mo dyan sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos sa gabing ito. Sige, basahin po natin ang salita ng Diyos dito po sa aklat po ng Exodus, chapter 3, beginning verse 1. Sabi po niya dito, "Now Moses was keeping the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of the Midian. And he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God." Ito po ay nangyari po na sa panahon na si Moses, nagpapastol po siya. And doon sa kanyang time out. Hallelujah. Doon sa kanyang pinagpapastulan o kaya pagpapastulan na bundok, hindi niya akalain na makakarating siya sa tinatawag na Mountain of God. Somebody say Mountain of God. Hallelujah. Sabi po niya dito sa verse 2, "And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed." Nakikita niya na yung halaman na yan o yung punong kahoy na yan ng bush ay nasusunog siya pero hindi po siya, alam niyo yung hindi natutupok. Hallelujah. Katon nakakalawan si Moses, katon imasingger taninang ng tuniya maong. Ikonto dyan verse 3, ayan, nakakalimutan ko, ako pala dapat ang pipindot, inaantay ko. Hallelujah. Sabi niya dito sa verse 3, "And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am." Alam niyo minsan si Lord, pag tayo po ay nalalayo sa Kanya. Hello? Si Lord gagawa ng kaparaanan yan para ma-quote niya yung attention natin. Hello? Ito kasi si Moses nung time na yan, tumakas na yan eh. Doon sa tawag sa kanya ng Panginoon to lead the Israelite going to the promised land, ilalabas niya yung mga Israelites sa Egypt. Ang ginawa niya, nakapatay siya ng isang Midianite or Egyptian. Sa kanyang takot, tumakas siya. That was 40 years ago na kung saan tinawag siya ng Panginoon. First, 40 years old siya noon. So it took him another 40 years bago alam niyo yung talagang yung puso niya ay talagang bumalik sa panawagan ng Panginoon because hindi na siya makaiwas sa tawag ng Diyos sa kanya. Alam mo minsan sa buhay natin, pag tinatawag ka talaga ng Diyos, darating ka sa point na wala kang mapupuntahan dahil iko-corner ka ni Lord. Hello? Gustuhin mo man, ito talagang pansinin mo na siya'y pumunta na sa ibang bayan, nakapag-asawa na siya doon, na naging ang buhay niya ay tagapastol, taga-alaga ng mga hayop ng kanyang biyenan. Pero ang hindi niya alam, yung panawagan ng Diyos sa kanya, hindi pa rin nagbabago. Kung may katabi ka, sabihin mo sa kanya, kung may tawag sa iyo ang Diyos, hindi pa rin nagbabago yung tawag na yan ng Panginoon. Imagine 40 years ago, hindi nagbago yung panawagan ng Diyos sa kanya to lead the people of God from out of the place of bondage called Egypt to the promised land.
Verse 5, then he said, do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Verse 7, then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmaster. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Alam niyo, pag titignan po natin dito, sabi po ng verse 7, the Lord sabi niya, I have surely seen the affliction of my people. Alam niyo, kahit anuman yung pinagdadaanan natin sa buhay, sometimes inisip natin na parang tingin mo ay parang hindi na yata ako napapansin ng Diyos. Parang pinabayaan na yata ako ni Lord. Pero alam mo ba na kahit anuman yung hirap na pinagdadaanan mo, alam yan ni Lord. Nakikita yan ng Panginoon. Walang hindi nakikita ng Diyos na nangyayari sa buhay mo. Sabi niya dyan, nakita ng Panginoon yung nangyayari sa kanyang mga hinirang nung time na yan. I have seen the affliction of my people. Sabi niya dito, I have heard their cry. Naririnig ng Diyos yung kanilang mga pagtangis araw at gabi. Yung kanilang kahirapan na naranasan for how many long years. Alam niyo kung ang Bible, sabi nga nila, before na dumating ang ating Panginoong Hesus, nung ipanganak ang ating Panginoong Hesus, there were 400 silent years. Tama po ba ako, madam? 400 silent years, there is no preaching, sabi nila ng Word of God during those times, after the book of Malachi. Wala nang naririnig yung mga tao na anong tawag dito, mga nag-share ng Word of God ng mga panahon na yan. Alam niyo po ba na dito sa panahon ng mga Israelites, ang sabi po ng aklat po ng Exodus, na inabot sila dito na naging alipin sa bansang yan ng Egypt for 430 years. Napakahabang panahon. Kaya nung ang Diyos ay magpakilala, magpakita, sabi niya kay Moses, I am the Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Tinanong siya ni Moses, nung sinabi ng Panginoon na narinig ng Diyos yung panawagan, yung pag-iyak ng mga tao sa panahon na kanilang pinagdaraanan. Sabi ng Lord sa kanya, and now, verse 9, behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come, I will send you to Pharaoh, and that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the children out of Egypt? Verse 12, he said, but I will be with you. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita. And this shall be the sign for you that I have sent you. Itong magiging palatandaan, sabi ng Diyos, na talagang pinapadala kita sa Egypt. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. So there is a specific place na sinabi ng Diyos, pag dumating na yung time na mailabas mo yung mga Israelites, dito kayo maglilingkod sa bundok na ito. Then Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Tatanungin nila ko, ano ang yung pangalan? What shall I say to them? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Sabi ng Diyos kay Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Hallelujah. Alam niyo yung word na yan, hallelujah, ang ating Panginoong Hesus, alam po natin na siya rin mismo ang nagsabi niyan.
That's why ito po yung pananampalataya na meron tayo na we believe that there is only one God. Hallelujah. Merong isang Diyos na minsan hindi natin maintindihan. Hallelujah. Na mahirap talagang unawain. Sabi nga nila na papaano na itong si Jesus ay Diyos. Tinatawag siyang anak at yung Diyos ay Ama naman na nandoon sa langit at yung Espiritu ay Diyos naman. Minsan nakakalitong isipin pero yan yung sinasabi ng Biblia. Hallelujah. The Father, the Son, and the Holy Spirit, they are the same God. At iisa sila na Diyos. Hallelujah. At inaari niya yung salitang yan na I am. Sabi ng Panginoon nung tinanong siya, si Jesus tinanong ng mga Pariseyo, sino ka ba talaga? Hallelujah. At bakit mo sinasabi na wala pa si Abraham ay pinanganak ka na? Kasi sabi ni Jesus sa kanila, hindi sila makapaniwala. Nung nagsasalita kasi siya, 33 years old pa lang si Jesus. Pero sabi niya nung tinanong siya, before Abraham was, I am. Sabi niya, I am. Andoon din yung word na yun. That's why dito po natin makikita na si Jesus, siya yung nagsasalita nung panahon na yan. Hello? Hallelujah. Sabi niya, say this to the people, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generation. At ako'y maaalala ng buong henerasyon, hallelujah, sa pangalang yan, sabi ng ating Panginoon. Hello? Hallelujah. Alam niyo po ba kung bakit po tinatanong, ito po yung pag-usapan po natin, who is the Lord? What is His name? Ito yung tanong kasi napakatagal na panahon na hindi halos nila naririnig ang pangalan ng Diyos ng mga panahon na yan. 400 years na parang isipin ng mga taong ito, talagang nakalimutan na sila ng Diyos. Alam niyo po ba yung 400 years? Hallelujah. Ang tagal na panahon. Minsan tayo, 5 taon, 3 taon lang na parang, alam mo yung nangyayari na, isip mo, ang tagal, bakit parang hindi pa nangyayari yung sinabi na pangako ng Diyos? Kapatid, 3 taon, 5 taon ka pa lang na nag-aantay. Hello? Itong mga taong ito, 400 years na nag-antay sa pangako ng Diyos. Kasi one time, in the book of Genesis chapter 15, verse 13, nasabi ng Diyos, nung time na si Abraham ay nakatulog siya at nakakita ng pangitain sa pamagitan ng panaginip. Yung panaginip niya ay nakakatakot. At ang sabi ng Diyos sa kanila, ipinakita ng Diyos ang mangyayari sa mga itong lipi ni Abraham. Dadalhin sila ng Diyos sa bayan ng Ehipto at sila'y magiging alipin doon, sabi ng Panginoon, ng 400 taon. Pagkatapos ng 400 taon, sabi ng Diyos, babalikan ko sila. Katawan, agaylay kabayag, 400 years. Hello? Amayamay lang ninirasyon. Okay lang bangat ninan sa manta. Yung 400 years, pag-iisipin mo yan. Kasi si Joseph, nung time na yan, doon sa Egypt, yun na yung mga, alam nyo yung magkakapatid na yan, doon na yung pinapasimula ng mga henerasyon ng Israel nung time na yon. Kasi nung pumunta sila, there were only more than 70 people, hallelujah, na pumunta doon sa Ehipto. And after 400 years, sabi nga ng Exodus na hindi lang 400 years, 430 years nung ilabas na sila ng Diyos doon. Ilan sila? Humigit kumulang milyon na sila eh. 2 to 3 million na katao ang lumabas ng Ehipto. So dumami sila. Pinarami sila ng Diyos despite, hallelujah, doon sa pinagdaanan nilang persecution. Alam niyo, minsan talaga, pag dumadaan sa persecution ang buhay ng isang Kristiyano, tandaan po natin, doon tayo lumalago.
Maniwala po kayo, in the Bible, pag dumadaan sa persecutions ang mga mananampalataya, doon sila lumalago. Pag walang persecutions na nangyayari, puro pagpapalang nararanasan mo, hello, relax ka lang. Amen. Madalas nga hindi ka na manalangin eh. Kasi okay ka lang. Pero when you are under persecutions, even the early church in the book of Acts, noon nandoon sila sa time ng persecutions na yan, makikita mo na yung mga Kristiyano, wala silang ginawa kundi magtago, manalangin sila habang sila nagtatago. O di ba? Hallelujah. Bakit? Natatakot sila para sa kanilang mga buhay. Would you imagine na hinahanap sila ni Saul nung time na yon, si Saul, or na naging si Pablo. Pinaghahanap yung mga Kristiyano nung time na yon. That's the time of persecution na talagang hinuhuli sila ni Saul nung time na yon. Ikukulong sila, papatayin pa nga yung iba eh. Pasasakitan sila. Yung iba papatayin. Di ba? Maalala niyo si Stephen nung pinatay. Andoon si Saul nung time na yon. But you know what? Hallelujah. Nakita ng Diyos na itong si Pablo, hallelujah, despite doon sa kanyang, alam mo yung siya yung persecutor, pero siya pala yung gagamitin din ng Diyos to evangelize the whole world. Because of him, hallelujah, nakarating ang gospel hanggang sa Pilipinas. Hello? Hallelujah. Kaya minsan hindi mo akalain na yung mga tao na, isipin mo yung taong yan, walang pag-asa na yan. No. Hindi tayo ang nakakaalam. Hallelujah. Ang nakakaalam lang talaga ng buhay ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Amin ba yun? Siyang nakakakilala ng bawat isa sa atin. Huwag mong alam mo yung tao na nakikita mo na minsan ganyan yan. Hindi mo maubos maisip na yung taong yan, may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah, yung katabi mo na yan. Tingnan mo yung katabi mo, kung may katabi ka, may magandang plano ang Diyos sa buhay niyan. Sabi mo sa kanya, may magandang plano ang Diyos sa iyo. Sabi ng Lord sa kanya, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Ako ito, sabi ng Panginoon, I am. Hallelujah. Dito sa pangalan ng ating Panginoon o kaya yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, lahat ng pangalan ng ating Diyos nakakabit kung ano yung character meron siya. Hello. Hallelujah. Tandaan po natin, even the Hebrew name of our God. Hallelujah. Bawat pangalan ng Diyos. Hallelujah. Ito ay nagpapakita ng kanyang character. Yung kanyang pagiging isang Diyos. Hallelujah. Kaya makikita mo na sabi ng Panginoon, itong pangalan na ito yung maaalala ng lahat ng mga tao. Lahat ng henerasyon. Hallelujah. Hindi po natin pag-aralan lahat ang pangalan ng Diyos kasi pag-aralan natin yan, ang haba niyan. Hallelujah. Bibigyan ko lang kayo, hallelujah, ng ilan na kung saan makikita natin yung pangalan ng Diyos ay nakakabit doon sa kanyang karakter. Sabi niya dito, His name, hallelujah, is Jehovah Jireh. Somebody say Jehovah Jireh. Alam po natin ito. Sino hindi nakakaalam that the name of our God is Jehovah Jireh? Hallelujah. That's the place, hallelujah, ito yung place na kung saan ang Diyos ay nagpakilala kay Abraham. Kailan yun? Yung time na iaalay niya yung kanyang anak na si Isaac. Hallelujah. Nakita niya yung isang ram, hallelujah, na nandoon dahil nakahanda na si Abraham na ialay yung kanyang anak. Pero sabi ni Lord, huwag mo siyang papatayin. Hallelujah. Bakit? Merong inihanda si Lord. Kaya tinawag ni Abraham yung lugar na yun. Anong sabi niya doon? The God who provides. Hallelujah. The God who provides. Yung Diyos na nag-provide. Hallelujah. Alam po natin na sa buhay natin, tingnan po ninyo ito, minsan akala natin na si Lord ay provider. Pero tingnan po ninyo, if God is a provider, why there are Christians living
empty-handed. Maraming ang mga Kristiyano, broke sila eh. Hello? Di ba? Sino dito nakaranas minsan? Yung talagang as in. Yung may anggapulan talaga, maminsan kautan mo ay bulsang pamasahim labat lamay natitilat. Hello? Di ba? No, maminsan niingan, binukit-kit mo lamay pitakam. The Lord, sabi natin, God is our provider. Pero bakit madalas walang laman yung pitaka ng ibang Kristiyano? Wala dito yun. Hallelujah. Buti wala dito. Katabi mo ba siya? Wala ano? Hallelujah. Minsan nagtataka tayo, Lord, sabi mo, Lord, hallelujah, ikaw ma-provide. Yung pananampalataya mo nandoon na si Lord ang mag-provide ng pangailangan mo. Ito yung pangalan ng Diyos. His name is Jehovah Jireh. God will provide. Pagtatanungin tayo minsan, di ba? Hallelujah. Walilaan tayo unya-unya sa samay gastusan. Di bali, God will provide. Pagdating ng araw na yon, kuso-kuso ka lang. Inira kasi piutangan ko, Lord. Di ba? Hallelujah. Basta God will provide. Yun yung mga kataga na naririnig natin. How many times in your life na sinabi mo yung word na yan, God will provide, pero dumating yung time sa buhay mo, talagang anggapoy nakaut mo. Binaliktad mo lang may bulsam, binaliktad mo lang pitakam. Hallelujah. Kulang ni pati pamasahim. Hello? Wala naman dito, ano? Hallelujah. Lord, wala sanang sinungaling. Diba? Hallelujah. See, God will provide, pero bakit madalas? Lord, walang laman yung mga pitaka ng mga Kristiyano. Pinangako mo, Panginoon, ikaw ma-provide. Tatama naman po yun, God will provide. Pero God has also a promise para sa atin. Meron ding pangako ang Diyos sa kanyang mga provision. Hindi lang basta i-provide ni Lord na parang alam mo yung naglalakad ka dyan sa kalsada tapos bigla kang nakakita nung yung pera na kailangan mo na para lang bumagsak. Hello? Hallelujah. Meron palang nakahulog. Akala mo, ito yung provision ni Lord. Hindi mo alam yung pera na yon, kailangan din ng tao na nakahulog. Di ba? Hallelujah. God will provide. Pero tandaan po natin, meron ding sabi ang Panginoon, sabi niya, God will bless the works of your hands. Mula doon, hallelujah, sa ginagawa mo, yun yung provision na meron si Lord. Hello? Kaya hanggat walang i-bless si Lord, dahil wala kang ginagawa, walang i-provide si Lord. Hallelujah. Kaya napakahalaga din pala na makita natin na meron din pala tayong dapat gawin. Sabi mo dyan sa katabi, may gagawin tayo. Hallelujah. Merong i-bless si Lord. Hallelujah. At habang ikaw ay may ginagawa, alam mo, si Lord, ito yung mga taong hinahanap niya eh. From time to time, yung mga taong tinawag ng Diyos, tingnan po ninyo hindi lang sila talaga mga taong ordinaryo. They are yung tinatawag natin na talagang may hard-working people. Nung tinawag ng Diyos yung mga disciples niya, hallelujah, hindi lang simple yung mga trabaho nila. They were fishermen. Mga hard-working people ang mga yan. Hindi lang sila basta natagpuan ng Diyos at tinawag sila ng Diyos. Hinanap talaga ng Panginoon itong mga taong ito. Kahit si Elijah nung tawagin ng Diyos, tataka ka bakit siya yung inanoint ni Elijah, ang daming propeta nung time na yon.
mga estudyante ni Elijah, bakit siya na nandoon sa field? Anong kanyang ginagawa? He's working. Nagtatrabaho siya doon sa field ng kanilang family. God is looking for a hardworking people. Yun yung mga taong i-bless ni Lord. Yun yung mga tao na kung saan nakikita ng Diyos na may malaking gagawin sa kanyang kaharian. Hello? At ito yung mga tao na hindi mawawalan. Sambay mo sa katabi mo, ikaw yung taong hindi mawawalan. Hindi yung madalas na walang laman ang pitaka mo. Hallelujah. Ikaw ngayon yung laman ng bulsa mo, hindi na uubusan. Alam niyo, nakita ko yung isang tao talaga na grabe nung pinagpala siya ng Diyos. Yung testimony niya noon, maalala ko na sabi niya, pinagkakasya niya noon yung 30 pesos niya sa ilang araw kung paano niya pakakasyahin yun. But you know what? For the glory of God, pag nakikita ko ngayon, punong-puno yung mga bulsa niya. Hallelujah. Grabe, sabi ko, ibang klase ka na ngayon. Bakit? Hallelujah. Yung laman ng bulsa niya, pag dinudukot niya yan, ang kapal talaga. Paldo. Narinig ko yun kay Paldo. Wow, paldo. Diba? Yung pag nakikita ko siya talaga, sabi, alam niyo pag ito ay nakikita nilang parating sa mga parkingan, sa bangko, kahit dyan sa mga pag kilala yan na dumarating na yung sakyan niya, hinahanapan ng parking lot. Hinahanapan ng lugar. Bakit? Pag aalis kasi. Hallelujah. Alam mo yung magbigay ka lang ng 20, tuwang-tuwa na minsan yung mga di ba? Bigay ka ng 20, 50, 100, tuwang-tuwa na yung mga nagpapapark sa'yo, magbibigay yan 500. Kaya talagang hinahanapan siya, sandali sir. Hallelujah. Parang minsan talagang gusto pang paalisin yung ibang nakapark para lang siya pumark. Di ba? Maalala ko noon si Bishop Oriel. Hallelujah. Nung time na sabi niya, yung nandoon pa lang kami, nung time na talagang yung sasakyan ko, sabi niya na minsan tinutulak namin. Pag ako'y nagpapark, yung tanod mismo, pinapaalis ako. Sabi niya, meron pong magpapark dyan, sir. Pag nakikita niya yung sakyan ko, sabi niya, pinapaalis ako, parang nakakaya tuloy. Alam mo, nung dumating yung time, sabi niya, pinagpala ako ng Diyos. Hindi pa ako dumarating. Inaantay na ako nung gwardya. Pinag-prepare na raw siya ng parking space para sa kanyang sakyan. Hallelujah. Kasi binago ng Diyos, hallelujah, yung takbo ng kanyang buhay. Ako'y naniniwala, the same God who spoke to Moses, I am, hallelujah, sabi niya, I am the God who will provide all your needs. Hallelujah, ito yung Diyos na kung saan mararanasan mo, kapatid, hallelujah, babaguhin ng Diyos yung takbo ng buhay mo. Hallelujah, yung dati walang laman. Hallelujah, sabihin mo sa katabi mo yung dati walang laman. Lalagyan ng Diyos yung walang laman na yan. You have experienced the goodness of God. Sino dito ang hindi magsasabi na hindi mo naranasan ang kabutihan ng Diyos? We experience the goodness of God. Tempo natin ito, Isaiah 58:11, sabi niya, the Lord will guide you always. Si Lord daw ang mag-guide sa iyo. Hallelujah. When God guide you, ito yung maranasan mo sa buhay mo. Pag may guidance si Lord, in every step of the way of your life, when God is the one who guides your life, sabi niya, He will satisfy your needs. Wala yata akong kausap dito. Hallelujah. He will satisfy your needs. Alam mo ba na yung word na satisfy na yan, kadalasan, ito minsan, di ba? Sino sa inyo dito nakakain ng minsan sa eat all you can? Hindi lang minsan. Madalas. Di ba? Meron minsan nakakain ka ng eat all you can, ang dami mong kinain, tapos sabi na, kumusta ang pagkain? Wala. Hindi ako satisfied.
Hallelujah. Halos nakain mo na nga lahat yung pagkain doon tapos sasabihin mo, hindi ka satisfied. Hallelujah. Kasi meron kang hinahanap. Alam mo yung kumain ka kahit konti lang, yung satisfied ka doon sa kinain mo. Hello? Minsan may kinainan kami na eat all you can. Di ko nasasabihin kung saan yan. Tinawag ko minsan. Sayo nagsaserve, sabi, Sir, halika dito. Tiyan mo itong pinakain mo sa amin. Nung nakarang araw pa ito, ano? Hallelujah. Imagine mo yung hinahanap mo kasi sabaw. Kasi mainit-init sabaw. Paghigop mo nung sabaw, lasang abangles. yung madidismaya ka doon sa kinain mo. Sabi ko sa kanya, bakit niyo binalik ito? Di ba? Alam mo yung pagkain na parang yung time na talagang ganado ka sanang kakain tapos ganun yung makakain mo. Wala na. Mawawalan ka na ng gana. See? Minsan sa buhay natin, hallelujah, bakit hindi natin nararanasan yung tinatawag na satisfaction? Hallelujah. Kahit alam mo na sa buhay mo, parang ang ganda-ganda na ng yung pinagdadaanan mo sa buhay. And yet, you're still not satisfied. Ito po ang dahilan. Doon sa bagay na ginagawa mo, there is no guidance from the Lord. Minsan kahit ang ganda na ng trabaho mo, ang ganda ng sweldo mo, pero bakit parang walang, di ba? Yung mararamdaman mo na parang minsan hindi ka masaya. Parang ikaw ay nasa ibang bansa na kailangan mong magtrabaho ng daming trabaho. Di ba? Hallelujah. Tanggap dito, tanggap doon ng kung ano nung trabaho. And yet you are not yet satisfied of what you are doing. Hallelujah. Why? Wala yung guide ni Lord. Because when God guides us, always, sabi niya, He will satisfy our needs. See? Saan? Even in a son's court's land. Hello? Minsan tayo hinahayaan ni Lord na dumating tayo sa point na yan. Kasi dyan sa lugar na yan na sometimes, hallelujah, hindi natin nakikita yung satisfaction. Yung sasabihin mo, ayoko dyan sa lugar na yan. Di ba? Parang walang mangyayaring maganda sa buhay ko pag ako'y nandyan. But sometimes, God is leading you that place. Pero kahit isipin mo na hindi maganda yung lugar, dyan ka pala isa-satisfy ni Lord. Amen. Kahit hindi maganda yung trabaho mo, pag alam mo na si Lord, ginaid ka sa lugar na yan, you will experience, hallelujah, how God will satisfy you in that place. Amen. Hallelujah. Tingnan po ninyo ito. Sabi niya dito, God doesn't provide for all your dreams, but He provides for His plans for your life. Hallelujah. Minsan iniisip natin, Lord, ano ka ba, Panginoon, kayo nung nag-ano sa akin ng dream na ito? Hallelujah. Pero bakit wala kang provision? God will only provide. Hallelujah. Pag yan yung plano ng Diyos para sa buhay mo. Wag po nating hahayaan na kung saan ma-misinterpret po natin na bakit ganito, Lord? Akala ko ba, Lord, ikaw yung nagdala sa akin sa dream na ito? Hallelujah. If that is not the plan of God for you, walang provision si Lord. Kaya minsan na dumadaan tayo doon sa area na broke tayo. Hallelujah. Bakit? Hindi yun yung plano ng Diyos para sa atin. Minsan kasi nag-pray tayo, yung prayer natin, pag hindi dumarating yung pinapanalangin talaga natin na gusto natin, sabi natin, Lord, kahit ano na dyan. Di ba?
So yung nagpresent na walang mahal na trabaho, yung gusto mong trabaho, hindi, kumbaga walang bakante para sa'yo. Hanggang dumating ka sa point na pagod ka na, sasabihin mo, Lord, pwede bang kahit anong trabaho na lang? Okay na sa akin yun. Hello? Napakahalaga na kung saan, kung ano yung inilalagay ng Diyos sa puso mo. Panindigan po natin. I know this is your plan for my life. Ikaw ang mag-provide sa akin ng way, Lord. Amen. Hallelujah. Minsan pa kahit sa course na kinukuha ninyo, mga estudyante, hello, dito na talagang yung course na gusto mo, yun yung tinitik mo ngayon. Meron ba? Hello? See, it's very important na kahit sa inyo din, pinapanalangin ninyo yan. Na i-guide kayo ni Lord. Kasi pag nandyan yung guidance ni Lord sa bagay na ginagawa ninyo, hallelujah. Hindi ka darating sa point, nagtapos ka, agay na irap yung mananap na trabaho kasi aliwan saya may gustok ya kurso. Di ba? Minsan dumating ka sa point na magsisisi ka, bakit? Hindi yun yung gusto mo talaga. Hindi yun talaga yung inilalagay ng Diyos sa puso mo na gawin mo. Napakahalaga na, ito ba Lord yung gusto mo na gawin ko? Ito ba yung Lord yung gusto mo na kunin ko, Lord? Kasi kapag yan ang gusto ng Diyos para sa iyo, God will guide you and God will provide for you. Hallelujah. And God will satisfy you. Dito po makikita po natin sa 1 Kings chapter 17. Sabi po niya dito, Now Elijah the Tishbite of Tishbe in the Gilead said to Ahab, As the Lord the God of Israel lives, before whom I stand, there shall be neither dew nor rain this years, except by my word. And the word of the Lord came to him, Depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith, which is east of the Jordan. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Sabi ng Diyos kay Elijah, hallelujah, umalis ka dyan. See? Sometimes, merong mga area o kay lugar sa buhay natin na minsan satisfied na tayo dyan. Pero minsan hindi natin nalalaman si Lord, pinapaalis pala tayo dyan ng Panginoon. Hello? See? Sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Bakit? Meron akong inutusan. Anong sabi ni Lord? I have commanded ravens to feed you. Alam mo, pag si Lord talaga, makita mo alam mo yung buhay mo na may guidance si Lord. Kahit ano gagawin ni Lord para sa iyo. Kahit sino uutosan ni Lord para i-provide yung pangangailangan mo. Hello? Walang hindi gagawin ang Diyos kapag nakita niya, hallelujah, kung papaano ka sumusunod sa Kanya. Kung papaano na kung saan pag sinabi ni Lord, ganito ang gawin mo. Si Elijah andoon kagad. He never argued with God. Hallelujah. Lord, alam mo naman, Panginoon, na di ba merong famine, walang ulan. Ito na Lord, nandito na, meron akong iniinom na tubig, meron na akong Pero sabi ni Lord, hallelujah, meron akong inutusan. Sabihin mo si Lord may inutusan. Sige, dinideklara ko yan. Alam mo yung kailangan mo sa taong ito. Hallelujah. Merong tao na kung saan inutusan si Lord para sa iyo. See? Hallelujah. Si Lord, hallelujah. Pag nakikita niya yung puso natin, nakahanda tayo na sumunod. That's why it's very important. May provision si Lord dyan. Hallelujah. Kung tayo po ay handang sumunod sa Kanya. Sabi niya, so He went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Cherith that is east of the Jordan. And the ravens brought him bread
and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook, and after a while the brook dried up because there was no rain in the land. Iniisip ko nga kung saan kumukuha yung uwak ng kanyang pagkain eh. Hello? Hallelujah. Tingnan mo niyo, sabi niya, yung raven, sa tuwing umaga, nagdadala siya ng tinapay at saka karne. Imagine mo yan. Hallelujah. Matutulog si Elijah, gigising siya, may dala ng karne at saka tinapay yung raven. At ang nakapagtataka sa lahat ng utusan ng Diyos, yung uwak pa. Hallelujah. Scavengers nga yan eh. Mas kakainin pa niya yung meat kaysa ibigay kay Elijah, pero walang magawa yung raven kasi inutusan siya ng Diyos. Hello? Alam niyo, pag merong inuutusan ng Diyos, kahit anumang gawin ng taong yan, pag siya inutusan ng Diyos, wala siyang magagawa kundi sumunod sa Diyos. Hello? Walang magawa itong raven. Hallelujah. Yung raven, kahit gusto man niyang kainin ito, nagugutom siya. Hindi. Kasi sabi ng Lord sa kanya, dalhin mo yan para kay Elijah. Hello? Alam niyo, minsan may isang tao, nagtataka siya kasi dumating yung time, ito isang Bible school na nangyari na wala nang makain yung mga bata na nag-aaral doon. Pero sabi po nung namamahala doon na isang na pastor, God will provide. Mag-pray tayo, si Lord ang mag-provide ang pagkain natin sa araw na ito. Alam niyo, nagulat sila kasi merong isang lalaki na meron siyang bake shop. Hindi mapakali itong lalaking ito na yung kanyang mga paninda, sabi niya, bakit itong mga paninda ko? Wala, dati-rati ang daming bumibili. Pero bakit ngayon wala nang bumibili? Yun pala, yung mga tinapay niya, nakalaan pala yun para doon sa mga batang walang makain. Hallelujah. Hanggang sa kinausap siya ng Diyos. Sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Hallelujah. At walang magawa itong taong ito, binalot niya yung mga tinapay. Inagulat din sila kasi hindi nila akalain na merong darating na ganun, wala naman silang in-order na tinapay. Biglang may kumatok sa pintuan, ang daming tinapay. Hello? Alam mo, pag si Lord kinakausap ka, kahit anong gawin mo. Hello? Hindi ka makatulog hanggat hindi mo sinusunod yung pangungusap ng Lord sa iyo. See? Tingnan po natin ito. Sabi po niya dito, sa bawat kwento ng pagsunod, himala ng pagpapala ang kasunod. Sumunod lang si Elijah, hallelujah, sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Hallelujah. Sometimes sa buhay natin, hindi natin akalain na dumarating yung time na yon. Alam nyo, merong mga dry season sa buhay natin. Hindi natin maiwasan yan. Why? Hallelujah. Kasi si Lord merong inilaan na lugar para sa atin. Sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka dyan. See, after that, na-dried, natuyo yung ilog. Kaya sabi ng Diyos, umalis ka dyan kasi meron na akong inutusang babaeng balo. Hello? Siya yung magpapakain sa iyo. Tapos malaman ni Elijah, yung babaeng balo na yon, yung pagkain niya, kakainin na lang nila sa oras na yon. At sabi ng babae, pagkatapos namin kumain, matutulog na kami ng aking mga anak at aantayin na namin ang aming kamatayan. Siguro kung uutusan ni Lord sa iyo, si Henry C., aba tuwang-tuwa ka. Di ba? Inutusan si Lord si Henry C., siyang magpapakain sa iyo. Aba kahit ilang taon ka doon sa SM.
Di ba, punong-puno yung grocery store niya. Hindi ka talaga mawawalan. Eh yung inutusan ng Diyos, walang-wala pa. Hello? Tingnan po niyo ito. Sabi ng Diyos sa kanya, tingnan po niyo si Prophet Elijah. The word of the Lord came to him, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may drink. Alam niyo yung hinihingi pa ni Elijah? Tubig. Hallelujah. Ang crisis nila nung time na yon, walang tubig. Tapos hihingi pa si Elijah ng tubig. Sabi ko nga, Lord, parang minsan mawiwirduhan ka sa, alam mo yung gagawin ng Diyos, kung paano i-provide yung Panginoon nito. Dadalhin ka ng Diyos sa kagaya ng taong ito na yung pagkain na meron siya, pagkain lang nila sa araw na yon. Hallelujah. Pero alam niyo po ba na sabi ng salita ng Diyos? Meron pa akong nabasa, pansin po natin ito, sabi niya dito, ayusin lang natin ang ating pagsunod kasi pag maayos ang pagsunod natin, di tayo lalampasan ng pagpapala. Bakit? Tingnan po ninyo ito . Sabi niya sa Luke chapter 4 verse 25, but in truth, I tell you, sabi ng Panginoon, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heavens were shut up 3 years and 6 months, and a great famine came over the land, and Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. Ang sabi ng Panginoon, nung time, hallelujah, nung time na yan, napakaraming mga babaeng balo sa Israel. Pero bakit hindi sila doon pinapunta ni Elijah? Para sila yung pagpalain ng Diyos. Ako'y naniniwala na si Lord, kinausap din niya itong mga babaeng ito. But none of them responded except the Zarephath woman. Kasi bakit pa ito isusulat? Nasasabihin ng Panginoon, nung panahon na yan, maraming babaeng balo doon sa Israel. Bakit si Lord pinadala niya si Elijah doon sa Zarephath? Sa isang babaeng balo, taga Sidon. Samantalang nung panahon na sabi ng Panginoong Hesus, merong isang babae na humihingi sa kanya ng awa na sabi niya, Panginoon, pagalingin po ninyong aking anak. Ang sabi ni Jesus sa kanya, hindi ibinibigay ang tinapay sa mga aso, sa mga anak lamang, para sa kanyang bayan. But this time, yung blessing ng Diyos para dito sa Zarephath woman. Bakit? Hallelujah. Hindi nila inayos yung kanilang pagsunod. Siguro kung sa simple lang na narinig nilang sabi ng Lord, pakainin ninyo itong taong ito, papadala ko dyan. Yung Zarephath woman, siguro nag-isip din ito Lord, di ko alam kung anong idea meron ka. Pagkain na lang namin ito. Pero bakit ka pang papadala ng pakakainin namin dito? Pero pansinin po ninyo ito Sabi po niya dito, and as she was going to bring it, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Tingnan po niyo, sabi niya dito, sa bawat kwento ng pangangailangan, Diyos
ang nasa likod niyan. Sa bawat kwento ng pangangailangan po natin, God is orchestrating every situation of our life. Hindi mo alam, sa likod pala ng pinagdadaanan mo, nandyan ang Diyos. Hallelujah! Inaantabayan ka niya. Tinitignan ka niya every step of the way. Tinitignan ng Diyos kung anong puso meron ka na susunod sa Kanya. Hallelujah! Bakit? Kasi yung babae, hindi siya nag-atubili na ipaghanda si Elijah. Tingnan po ninyo, sabi niya, and Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said. But first, make me a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and your son. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty until the day that the Lord sends rain upon the earth. Hallelujah. Meron ng word si Lord. Hallelujah. Sino nga ba naman ang hindi ma-excite na dumating itong man of God at sasabihin sa kanya, sige, ipaghanda mo ako, pakainin mo muna ako ng kahit konti lang. Pagkatapos niyan, sabi sa kanya ng man of God, nung sabi niya, pagkatapos niyan, hallelujah, hindi ka na mauubusan hanggat hindi natatapos ang taggutom. Hello? Hallelujah. Sabi niya, and she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Sinang nangyari? Bakit sumunod itong babaeng ito? Minsan kahit hindi niya maintindihan, hallelujah, aantayin na lamang niya yung huling, alam niyo yung matutulog na lang sila, wala nang kakainin paggising niya. Pero dahil sumunod siya, hello, ako'y naniniwala nung gumising ang babaeng ito, hindi siya nag-i-expect siguro na meron pa siyang iluluto kinumagahan. Pero sinubukan niya, pumunta sa kusina, sinipa yung lalagyan ng flour nila. Although wala sa kwento yan, but I do believe. Kasi minsan tayo, di ba, minsan sinusubok natin tingnan ko nga kung totoo nga na gumaling na ako. O di ba? Hallelujah. Ba wala na nga. Minsan ganun tayo, yung curious tayo, na meron ba talagang nangyari? Kaya I believe na itong babaeng ito, nung time na yun, pumunta siya doon, kinabukasan, tinignan niya at sinipa niya yung lagayan. Pagkasipa niya, aba, hindi gumalaw. Hallelujah. Ano kayang meron dito? Nakita niya yung lagayan ng kanyang flour. Punong-puno. Hello. Hallelujah. Tandaan po natin, sa bawat hakbang ng ating pagsunod, hallelujah, himala ng Diyos ay kasunod. Amen. Hallelujah. Hindi ka hahayaan ng Diyos na puro kwento lang ang buhay mo. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ka hahayaan ng Diyos na puro kwento lang ang buhay mo, kundi bawat kwento may kwenta at may kinikwenta. O diba? Hallelujah. Minsan, puro istorya lang bangat. Amay tuwag tulaga bay sumandangal akin. Napnula na istorya asibukla. Hallelujah. Pero nanang tayo dyan, bilayin tayo at atang tanagagikira. Hallelujah. Pag si Lord gumawa ng kwento ng buhay mo, hindi lang basta kwento ang meron ka. Yung kwento na yan, pagkwikwentuhan ng maraming tao. Yung kwento ng babae ito, simpleng pagsunod lang yung kanyang ginawa. Hallelujah. Pero yung buong buhay niya, wala na siya lahat-lahat. Pinagkwikwentuhan pa ng maraming churches sa buong mundo. Hello, yung napakasimpleng bagay na ginawa niya, hindi niya akalain na yung kwento ng buhay niya pinagkwikwentuhan sa buong mundo. Hallelujah. Kanino kayang buhay yon? Isang buhay na muling pagkwikwentuhan. Hello. Tingnan po niyo yung kahit yung bata. Kasi pansinin niyo ito. Sometimes it's not the lack of faith. It's the lack of will.
Hello, minsan hindi mo sinusubukan eh. Buti na lang, itong babaeng balong ito, sinubukan niya. Bakit walang mawawala? Kasi huling pagkain na nila yon. Hello, minsan si Lord pag sinusubukan ka niya, yung minsan parang mahirap bitawan kasi huling-huli mo na. Mabigat yon. Kasi yun na lang ang meron ka. Mahirap bitawan yun lalo't kailangan mo, kagaya ng babaeng ito. Mahirap yun, kailangan mo siya, pero yan yung hinihingi ng Diyos. Meron nakaka-relate dito? Pero dahil ginawa mo yung simpleng pagsunod na yan, asahan mo, merong gagawin si Lord din sa'yo. Your simple obedience to God will bring an exceeding provision for your life and your family. See? It's a simple obedience that will bring an exceeding provision for your life and your family. That exceeding. Yung exceeding na yan, hallelujah, nagagawin ng Diyos na provision sa buhay mo. Hindi ka pa dumarating na, alam mo yung buong 2026, hindi ka pa dumarating ng October, meron ng provision para sa buwan ng October para sa'yo. Kanino kayang buhay yon? See, sabi niya, isipin mo, itong sabi ng Panginoon, at buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng Kristo Jesus. Kanino kayang buhay yon na kaya ng Diyos na i-provide, hallelujah, ang lahat ng pangangailangan mo? Bakit? Hindi po natin kayang ubusin. Minsan hindi natin sinusubukan na humingi kay Lord. Sino dito na talagang humingi siya ng todo sa Lord? Di ba minsan tayo, tipid tayong humingi. Lord, ito na lang Lord dahil sisimplihan ko na lang. Hallelujah. Sino dito humingi simple lang? Di ba? Tandaan po natin, hindi po madamot ang Diyos. See, bakit? Anong sabi ng Panginoon? Kung ang sarili niyang anak di niya ipinagkait sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi niya kaya ibibigay ang lahat ng bagay? Romans chapter 8 verse 32. Sabi po niya dito sa 1 Corinthians, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay laging oo. Hello? Lahat ng pangako ng Diyos ay oo dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng amin para sa ikalululhati ng Diyos. See, kung alam mo yan, hallelujah, hindi ka mag-atubili na kung saan, Lord, naniniwala ako sa iyo, may provision ka sa amin. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Bakit? Minsan kasi, alam mo tayo, sa totoo lang, marami kahit mga Kristiyano, we are still bound to the system of this world. Ano yung sistema na yan ng mundo? Ang inaantay natin na blessing, hallelujah, tuwing kinsinas, tuwing katapusan, bakit yan yung swelduhan? Pero sabi ng prayer ng ating Panginoong Yesus, anong sabi niya? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. His will be done on earth as it is in heaven. Ano yung kalooban ng Diyos para sa atin? Gaya ng kalooban niya doon sa langit. Ano yung kalooban ng Diyos para sa langit at para sa atin? Doon sa kanyang prayer, sabi niya, give us this day our monthly bread. Sabi ba ni Lord, hallelujah, give us this day our weekly bread? Ibig sabihin, God can provide all your needs daily. Hindi weekly, hindi kinsinas, katapusan. Kung matutunan lang natin ang prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. Who is our God? Who is the Lord? What is His name? Sabi ni Lord, I am. All throughout generation, they will remember my name. And this is my name, I am. Ito yung aking pangalan, I am your God who will provide
Bakit niya i-dedicate o kaya kinabit yung pangalan niya doon sa mga pangangailangan natin? Gusto ng Diyos na malala mo, kapatid, kung ano siya. Yun yung kanyang salita. If God stands forever, His words, His promise will stand forever. Hindi magbabago yan. Hindi kailanman papalya yan, kapatid. Hallelujah, maniwala ka. Sa taong 2026 ng buhay mo, yung simpleng pagsunod na gagawin mo, hallelujah, pag alam mo na ikaw ay kinakausap ng Diyos, yung simpleng pagsunod na meron ka, diyan mag-uumpisa yung mga malalaking kilos na gagawin ng Diyos. Hindi akalain ng babaeng balong ito yung simpleng pagsunod niya. 3 years and 6 months. Hallelujah. Sabi ko, Lord, wala namang ginawa ang babaeng ito. Merong ginawa ang babaeng ito. Merong ginawa yung kanyang kamay. Ano yung kanyang ginawa? Nagtanim lang siya. Pinakain niya yung taong importante sa Diyos. Hallelujah. Sabi ko nga yung isang bata, nung makita ng Panginoong Yesus, pagod, gutom yung mga tao. Sabi ng kanyang mga disipulo, pauwi nyo na sila kasi wala silang makakain dito. Pero sabi ng Panginoon, maghanap kayo dyan. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, maghanap kayo. Meron at merong may dala ng pagkain. There was a young boy. Nagbaon siya ng 2 isda at 5 tinapay. Na dapat itong pagkain na ito, pagkain na lamang ng bata. I think out of curiosity, ibinigay niya yung tinapay na yun at isda sa isa sa disipulo ng ating Panginoon. At ito namang disipulo ng ating Panginoon, He handed over in the hands of our Lord Jesus Christ. Alam niyo, sa totoo lang, anumang yung bagay na alam mong mahalaga sa iyo, para sa batang ito, mahalaga sa kanya yun kasi pagkain niya yun. Ilang araw na sila na nandoon at hindi nakakakain. Kailangan niya yung pagkain na yun para sa kanya. Importante. Pero ibinigay niya. Sabi ko nga yung simpleng pagsunod niya. Pagsunod ni Saripat woman at pagsunod ng batang ito. Yung kwento ng kanilang mga buhay hindi matatapos-tapos hanggat hindi dumarating ang ating Panginoong Yesus. Pagkukwentuhan ng kanilang mga buhay. Sinong maniniwala sa inyo na kaya kang gawan ng Diyos ng kwento? Ang hinahanap lang ng Diyos sa atin, yung puso natin. Na pag narinig natin, na gaya ng gana ni Elijah, narinig niya, sabi ng Lord, umalis ka dyan, pumunta ka sa ganitong lugar. Dali-dali siyang umalis, pumupunta sa lugar na yun. And likewise, the Zarephath woman, she responded. Nag-respond siya nung kausapin siya ng Panginoon. Inutusan na siya ng Diyos. Sinong naniniwala sa inyo na kaya rin gawin ng Diyos para sa iyo? Ng taong 2026, kung alam mo na kinakausap ka ng Diyos sa buhay mo, merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Ako'y naniniwala. If you can just only hear
the voice of God in your heart. Ang Diyos ay nangungusap sa inyo. Ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin at merong pinapagawang Panginoon sa atin. Kung sumunod si Elijah, sumunod ang babaeng balo. Sumunod yung bata. Kanino kayang buhay ngayon ang susunod? Na kinakausap ng Panginoon. Dahil pag ikaw yung kinakausap niya ng Diyos, ibig sabihin ikaw na yung susunod na pagkukwentuhan ng buhay mo. At totoo lang, alam niyo, may mga tao na ngayon, yung kwento ng kanilang mga buhay, napakasimple pero ngayon grabe yung kanilang ginagawa. Grabe yung nangyayari sa kanilang mga buhay. Yung simple na pagsunod na panalangin na gagawin mo, hindi madali ang manalangin. Pero tandaan po natin, yung pagsunod na gagawin mo, na ikaw ay mananalangin kahit walang nananalangin. Pumupunta ka dito at nananalangin na kahit minsan ayaw mo nang pumunta dahil wala kang nakikita. Nakala mo minsan walang nangyayari sa panalangin mo. But you know what? Sabi ng Lord, God hears the cry of His people. Hindi pwedeng hindi ka naririnig ng Diyos pag ang puso mo ay tapat na nananalangin. Naririnig ka ng Diyos. At tandaan mo ito. If God provides for the Sarepta woman, He can provide. Ano man ang pangangailangan mo, because you obeyed God, hindi ka magkukulang. Hindi nagkulang ang babaeng ito sa pangangailangan niya sa loob ng 3 taon at kalahati. Dinideklara ko ang taong 2026. Hindi ka magkukulang. Ang pamilya mo ay hindi magkukulang. Hindi lang sapat ang probisyon ng Diyos para sa pamilya mo sa taong 2026. Higit pa. Yung pangangailangan mo sa November, may inihanda na si Lord para sa inyo. Sinong may mga pangangailangan sa taong ito? I want you to stand up with me. Who is the Lord in your life? What is His name? Sabi ni Lord, His name, I am, will be remembered all throughout generation. Bawat pangalan ng ating Diyos, kaakibat nito ay pangangailangan natin sa bawat araw-araw ng buhay natin. Hindi lang Jehovah Jireh ang pangalan niya. Is also named El Shaddai. His name is also Jehovah Nissi. In His name, there is victory. In His name, there is healing. In His name, there is provision.
In His name, there is deliverance. Why? The name of our God is a very powerful name. The Bible tells us that at the name of Jesus, every knee in heaven and in earth will bow down before His name. And every tongue will confess that He is Lord. Siya ay Panginoon. At ang pangalan niyan ay sinasamba sa langit at sa lupa. Ang pangalan niyan, hallelujah, ay pinakamakapangyarihang pangalan. Pag naririnig, hallelujah, pag naririnig ng demonyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, nanginginig sila. Yes, they tremble. They tremble. Hallelujah. Bakit? Alam nila kung anong kapangyarihan meron ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. And sometimes, hallelujah, minsan, hindi masyadong nabibigyan ng diin yung kanyang pangalan sa buhay nating mga Kristiyano. Hindi masyadong mabigat para sa atin yung kanyang pangalan. Kapatid, sa gabing ito, ngayon pa lamang ma-realize natin, hindi yung darating yung araw, yung marirealize mo, hallelujah, that you will bow down before Him. Before the name, hallelujah, of this great I am. Walang hindi maninikluhod. Walang hindi manginginig pag naririnig ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Pagdating ng araw na tayo harap sa Kanya, kapatid, isang nakakapanginig na pangyayari na haharap tayo sa Diyos. That is how the Bible describes before the coming great and terrible day of our God. Bago dumating ang panahon na makikita natin siya, manginginig ang buong kalangitan. Mayayanig ang buong sangkalupaan. Ganyan katindi, hallelujah, ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Bago dumating ang araw na yan, hallelujah, the Bible describes, hallelujah, what will happen. Kung anong mangyayari sa sanlibutan sa panahon ng Kanyang pagdating. And before that day, bago dumating ang araw, ngayon pa lamang. Hallelujah. Sa lugar na kinaroroonan mo, pwede bang tayong lahat ay lumuhod? Let's kneel down before Him. Let's acknowledge, hallelujah, na yung pangalan na yan, pinakadakilang pangalan. Sinasamba ng mga anghel sa kalangitan. Pinaglilingkuran. Hallelujah. God, we adore You. We bless Your name, Lord. We bless Your name, O God. Sa iyo kami, Panginoon, magtitiwala. Sa iyo kami, Panginoon, O God, tumitingin ng may pag-asa sa aming mga puso. Sa iyo kami, Panginoon, O God, naninikluhod sa gabing ito. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, karapat-dapat ka, Panginoon, naluhuran ng bawat isa, Panginoon, sapagkat Ikaw yung Diyos. You are God, the great
awesome, powerful, marvelous God. We bow down before you, Lord. We acknowledge your presence in this place, oh God. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, oh God. Hallelujah. Dakila ka, oh Diyos. Wala kang katulad. Salamat, katawan, salamat. Hallelujah. Tinitan mo kami, O Diyos, na sayin pangkanawnaw at bilay mi katawan. Yasikad pansirbian mi katawan, O God. We're just like a man who found the treasure, O God, in the field. Hallelujah. And we are so privileged today, O God, that you found us, Lord. Hallelujah. Nakilala ka namin. Ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin. Hallelujah, dahil meron kaming Jesus sa aming mga buhay. Panginoon, hindi, Panginoon, kulang ang buhay namin. Sobra pa sa sapat, Panginoon. Dahil ang meron kami, Panginoon, ang nagmamayari ng lahat. The God, hallelujah, who created the heavens and the earth. The God, hallelujah, who sits on the throne. The God, hallelujah, who provides, who supplies our everyday needs, oh God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naniniwala kami, O Diyos, hindi mo lang kami kakatagpuin. The whole year 2026, as we open up our heart at sasabihin namin, Panginoon, nakahanda po kami na sumunod sa ipapagawa mo sa amin. Salamat po, Lord God, dahil hindi mo, Panginoon, pababayaan ang iyong mga anak sa taong ito. You will provide. You will sustain, oh God. Yes, Lord, you will bless your people. Di mo sila pababayaan. Di mo sila, Panginoon, oh God. Ahayaan, Panginoon, oh God, na maging brook ang kanilang mga buhay. They will never be an empty-handed. But God, you will fill them, Lord. I am declaring, O Lord God, an abundance provision, O God. An abundant provision for your people, Lord. Because that is your name, Lord. That is your name, Lord. And your people will remember. We will never forget your name, O God. But in our heart, we will carve your name in our heart, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, stand up and say thank you, Lord. We give you praise, O God. Give you glory. Oh, thank you, Jesus. Wala kang lalampasan, Panginoon. Dahil bawat puso sa gabing ito, nakahandang sumunod sa iyo, Panginoon. It is just like Elijah, the Zarephath woman. Hallelujah. And the boy, oh God, hallelujah. Yes, offer, oh God. It's good. And Father, your name will be praised forever. Thank you, Lord. Salamat, katawan, tagmo na lingwanan sa sarayan bilay mi. Hallelujah, talapod sa ngaran mi, katawan. Wat tanlad puso mo, Diyos. Dadayawan mi kayo, katawan, tan pisa salamatan.
All the glory belongs to you, God. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, sandali po tayong umupo. Tayo po ay mag-partake ng communion. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise, oh God.